Ano ang gagawin mo kung sa sandaling ito ay maramdaman mo ang isang napakalakas na kirot sa dibdib at ikaw ay ganap na mag-isa sa bahay? Walang sino man sa tabi mo. Ang telepono mo ay nasa kabilang kwarto at mayroon kang 8 hanggang 10 minuto bago ang iyong puso ay maaaring magdusa ng hindi na maibabalik na pinsala. Ang 65% ng mga taong namamatay sa atake sa puso ay namamatay bago makarating sa ospital, at ang malaking bahagi sa kanila ay hindi namatay dahil walang solusyon. Namatay sila dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin sa unang mga minuto. Sa mga susunod na minuto ay ituturo ko sa iyo ang 3 tiyak na pamamaraan na alam ng mga doktor at dapat malaman ng memorya ng sinumang tao, lalo na kung higit sa 60 taong gulang. Mga pamamaraan na nagligtas ng tunay na buhay ang ilan sa mga ito sa mga sitwasyon kung saan walang ibang tao ang naroroon. Ngunit bago magpatuloy, kailangan kong maunawaan mo ang isang bagay. Ang sasabihin ko sa iyo ngayon ay wala sa mga brochure ng doktor sa barangay. Hindi ito ang sinasabi sa iyo sa 5 minutong konsulta. Ito ang ipapaliwanag ko sa aking sariling ama kung kailangan kong ihanda siya para sa pinakamasamang posibleng sitwasyon. Kaya manatili ka sa akin dahil ang matututuhan mo ngayon ay maaaring literal na pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ako si Dr. Alejandro Reyes at mahigit 20 taon na akong nagsasagawa ng klinikal na medisina. Nagtrabaho ako sa emergency room, nasa coronary care units at nagkaroon ng napakahirap na usapan sa mga pamilya na dumating ng masyadong huli. Masyadong huli hindi dahil ang atake sa puso ay hindi maiiwasan, kundi dahil ang taong nagdusa nito ay hindi alam kung paano kumilos o mas masahol pa ay mali ang ginawa. At iyon ang gusto kong baguhin ngayon kasama mo. Pahintulutan mo akong ikwento sa iyo ang isang bagay na lubos na nagmarka sa akin noong simula ng aking karera. Naalala ko ang isang pasyente, tatawagin ko siyang Mang Mario, 68 taong gulang, retired, aktibo, walang malubhang kasaysayan ng sakit sa puso. Isang lalaking naglalakad araw-araw, nag-aalaga ng kanyang pagkain, regular na nagpapatingin, isang lalaking ginagawa ang lahat ng tama. Isang Martes ng umaga, ang kanyang asawa ay lumabas para mamili. Si Mang Mario ay naiwang mag-isa sa bahay, at kalahating oras pagkatapos ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang pagbigat sa gitna ng dibdib. Akala niya ay kabag lang. Nahiga siya sa sofa, sinubukang magpahinga. Nang bumalik ang kanyang asawa pagkatapos ng 1 oras at kalahati, si Mang Mario ay walang malay na. Ang maaaring maging atake sa puso na may ganap na paggaling ay naging permanenteng pinsala sa puso. Hindi siya namatay, ngunit ang kanyang kalidad ng buhay ay nagbago magpakailanman. Ano ang nagkulang? Hindi ang kanyang puso. Ang nagkulang ay ang kaalaman. Si Mang Mario ay hindi alam kung ano ang gagawin at ang hindi malaman na iyon ay nagkakahalaga sa kanya ng bahagi ng kanyang puso magpakailanman. At tingnan mo, si Mang Mario ay hindi isang bukod-tanging kaso. Ito ang karaniwan. Ayon sa World Health Organization, ang mga sakit sa puso at ugat ay pumapatay sa halos 18 milyong tao taon-taon sa buong mundo. Ang mga atake sa puso lamang ang responsable sa humigit kumulang 9 milyon sa mga kamatayang iyon. At ang datos na pinaka-nagpapakilos sa akin bilang doktor, mahigit kalahati sa mga taong iyon ay namamatay bago makarating sa ospital. At ang average na oras na kinakailangan ng isang tao upang tumawag sa serbisyo ng emergency mula nang magsimula ang mga sintomas na nasukat sa mga pag-aaral sa buong mundo ay nasa pagitan ng 2 at 4 na oras, 2 hanggang 4 na oras kung saan bawat minuto ay literal na bilang sa segundo. May isang parirala na ginagamit namin mga cardiologists. Time is muscle. Ang oras ay kalamnan. Bawat minutong lumilipas sa isang atake sa puso, ang puso ay nawawalan ng mga selula na hindi na maibabalik kailanman. Ngunit ngayon ay sisirain natin ang siklo na iyon. Bibigyan ka namin ng kaalaman na magbibigay daan sa iyo na kumilos at kumilos ng tama kahit mag-isa ka, upang maunawaan kung ano ang dapat mong gawin kapag ikaw ay nagkaroon ng atake sa puso. Una mong kailangang maunawaan kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Dahil kapag naunawaan mo ang mekanismo, lahat ng iba ay may saysay. Pahintulutan mo akong gamitin ang isang pagkukumpara na ginagamit ko sa aking mga pasyente at hindi nila nakakalimutan. Isipin mo na ang iyong puso ay isang malaking lungsod na may milyon-milyong manggagawa. Ang mga selula ng kalamnan ng puso na nagtatrabaho 24 oras sa isang araw, 365 araw sa isang taon nang walang pahinga. Upang gumana,
Ang lungsod na iyon ay nangangailangan ng patuloy na supply, oxygen at nutrients. Ang mga supply na iyon ay dumarating sa pamamagitan ng mga espesyal na highway na tinatawag na coronary arteries. Ngayon, ano ang mangyayari kapag ang isa sa mga highway na iyon ay nabara? Sa loob ng maraming taon, sa mga dingding ng mga artery na iyon ay nagkakampon ng isang substance na tinatawag na atherosclerotic plaque. Isipin mo ito bilang kalawang na nagkakampon sa loob ng lumang tubo. Kaunting kolesterol, kaunting inflamed cells, calcium, lahat ay nagbubuo ng crust sa dingding ng artery. Sa mahabang panahon ang plaque na iyon ay stable doon, walang nagiging visible na problema, ngunit may sandali na ang isang bagay ay nagiging sanhi upang ito ay maging unstable. Maaaring ito ay biglaang pagtaas ng presyon ng dugo, matinding emosyonal na stress, biglaang pisikal na pagsisikap at ang plaque ay nabibiyak. At dito nagsisimula ang drama. Kapag nabiyak ang plaque, ang katawan ay binibigyang kahulugan ang pagkabasag bilang sugat, at ginagawa ang lagi nitong ginagawa sa mga sugat. Nagpapadala ito ng platelets upang isara ito. Ang mga platelet ay parang mga emergency workers ng iyong dugo. Mabilis na nagkakampon sa lugar ng pagkabasag at bumubuo ng clot. Ang problema ay ang clot na iyon, sa halip na ayusin ang isang bagay, ay ganap na binabara ang artery. Sa sandaling iyon, lahat ng napupunan ng dugo mula sa artery na iyon ay tumigil sa pagtanggap ng oxygen. Ang milyon-milyong manggagawa sa lugar na iyon ng lungsod ay tumigil sa pagtanggap ng supply. At ngayon narito ang hindi alam ng maraming tao. Ang mga selula ng kalamnan ng puso ay nagsisimulang mamatay sa loob ng ilang minuto, hindi oras, minuto. Sa loob ng 20 minuto ng kakulangan sa oxygen, ang unang mga selula ay hindi na maibabalik. Sa loob ng 40 minuto, ang apektadong lugar ay nagsisimulang lumaki ng malaki. Sa loob ng 6 na oras, kung walang interbensyon, ang malaking bahagi ng tissue na iyon ay maaaring maging necrotic ng permanente. Ang tissue na iyon ay hindi nababalik. Ang puso ay walang kakayahang mag-regenerate tulad ng ibang organo. Ang namamatay ay namamatay magpakailanman. Ngayon maunawaan mo kung bakit kapag naramdaman mo ang mga sintomas ng atake sa puso, bawat segundo ay literal na kalamnan ng puso na nawawala o napapanatili mo. Ang magandang balita, at ito ang gusto kong maaalala mo, ay sa ngayon, kung mabilis kumilos, ang mga medical team ay maaaring buksan ang artery na iyon. Alisin ang clot at ibalik ang daloy sa loob ng wala pang 90 minuto mula nang makarating ka sa ospital. Ang pamamaraan ay tinatawag na primary angioplasty at maaaring ibalik sa iyo ang halos malusog na puso. Ngunit para doon kailangan mo munang makarating. At upang makarating, kailangan mong malaman ng eksakto kung ano ang gagawin sa mga unang mahahalagang minuto kapag ikaw ay mag-isa. Ngunit bago ko sabihin sa iyo ang 3 pamamaraan, kailangan kong hilingin sa iyo ang isang bagay. Kung ang video na ito ay mukhang kapakipakinabang at naniniwala akong ito ay magiging, mag-subscribe ka ngayon din sa channel na ito. Pindutin ang pulang button na nasa ibaba. Ginagawa ko ito dahil sa isang simpleng dahilan upang hindi mo makaligtaan ang anumang payo sa kalusugan na ginawa para sa iyo. Bawat linggo ay naglalathala ako ng mga video tulad nito, partikular na para sa mga taong higit sa 60 taong gulang na may mahigpit na medikal na impormasyon na ipinaliliwanag ng maayos upang tunay na maunawaan. At sabihin mo sa mga komento, isulat ang 1 kung nagugustuhan mo ang video na ito o 0 kung sa tingin mo ay maaari ko itong mapabuti sa anumang aspeto. Ito lang ang kailangan ko, 1 numero. At iyon ay lubos na nakakatulong sa akin upang patuloy na gumawa ng nilalaman para sa iyo. Ngayon oo, ang 3 pamamaraan. Ang unang pamamaraan at ang pinakamahalaga, ang lumalampas sa anumang iba, ay ang tinatawag kong emergency protocol sa unang 60 segundo. Hindi ito komplikado, ngunit may tiyak na pagkakasunod-sunod at ang pagkakasunod na iyon ay maaaring pagkakaiba sa pagitan ng mabuhay o hindi mabuhay. Hakbang 1. Kilalanin ang mga sintomas at huwag baliwalain ang mga ito. Ito ang pinakakaraniwan at pinakamatinding pagkakamali na ginagawa ng mga tao. Ang mga sintomas ng atake sa puso ay hindi laging tulad ng nakikita mo sa mga pelikula. Hindi laging isang matinding kirot na ikaw ay bumagsak sa sahig. Madalas, lalo na sa mga taong higit sa 60 taong gulang at lalong-lalo na sa mga kababaihan, ang mga sintomas ay mas banayad. Ano ang mga ito? Una, pagbigat o pakiramdam ng bigat sa gitna ng dibdib. Hindi laging matinding sakit. Maraming pasyente ang naglalarawan nito bilang may humihigpit sa aking dibdib gamit ang kamay o may mabigat na bato sa ibabaw.
Ang pagbigat na iyon ay maaaring tumagal ng mahigit 20 minuto. Pangalawa, sakit na kumakalat. Maaaring pumunta sa kaliwang braso ang pinakakilala, ngunit maaari rin sa panga, leeg, likod o kahit sa kanang braso. Si Mang Mario, ang pasyente na binanggit ko kanina, ay naglalarawan ng mapurol na sakit sa panga bago mawalan ng malay. Pangatlo, biglaang malamig na pagpapawis, walang halatang dahilan. Ang katawan mo ay nagpapawis ng malamig kapag ang autonomic nervous system ay nag-a-activate bilang tugon sa paghihirap ng puso. Ito ay isang pulang alarma. Pang-apat, pagkahilo o pakiramdam ng pagkahilo. Maraming pasyente, lalo na mga kababaihan, ay nakararanas ng pagduduwal bilang pangunahing sintomas, walang sakit sa dibdib, at ito ay iniisip nila bilang kabag. Kakilakilabot na pagkakamali. Panglima, pakiramdam na may malubhang nangyayari. Ito ay parang hindi tiyak, ngunit alam ng mga cardiologist na may tinatawag na vital distress, isang pakiramdam ng nalalapit na kamatayan na ginagawa ng katawan mismo. Kung naramdaman mo ito, huwag balewalain. At ngayon gusto kong iukit mo ito sa iyong memorya magpakailanman. Kung ikaw ay higit sa 60 taong gulang, may risk factor sa puso tulad ng mataas na presyon, diabetes, mataas na kolesterol o dating naninigarilyo, at naramdaman mo ang anumang kombinasyon ng mga sintomas na ito na tumatagal ng mahigit 5 minuto, ito ay atake sa puso hanggang mapatunayan ang kabaligtaran. Huwag mo sarili mong kumbinsihin na ito ay muscle strain o kabag o stress. Sa medisina mayroon kaming prinsipyo. Sa pagdududa, kumilos na parang ito ang pinakamasama, dahil kung ito ang pinakamasama at hindi ka kumilos, walang balik. Hakbang 2, tumawag sa 911 o sa numero ng emergency ng iyong bansa agad. Ito ang pinakamahalagang hakbang at sasabihin ko ng malinaw. Walang pamamaraan na ituturo ko sa iyo ngayon ang makakapalit sa tawag sa 911. Ang mga pamamaraan na susunod ay pandagdag, mga tulay ng oras habang hinihintay mo ang tulong. Ngunit ang tawag ang una, i-dial ang 911. Kung kaya mo itong gawin habang naglalakad patungo sa telepono, gawin mo na. Kapag sinagot ka, sabihin mo ang mga eksaktong salitang ito. Sa tingin ko ay nagkakaroon ako ng atake sa puso. Mag-isa ako. Ang address ko ay at sabihin ang iyong buong address kasama ang numero ng palapag kung mayroon. Ang operator ng 911 ay sinanay upang gabayan ka. Huwag mong ibaba, panatilihin itong bukas. Maaari silang magbigay ng real-time na instruksyon habang paparating ang ambulansya, at kung mawawalan ka ng malay ay malalaman nila ng eksakto kung saan ka hanapin. Narito ang isang praktikal na detalye na alam ng kakaunti at maaaring iligtas ang iyong buhay. I-unlock ang pinto ng iyong bahay bago dumating ang emergency services. Ito ay parang halata, ngunit sa totoong buhay maraming emergency team ang dumarating sa isang nakasarang pinto na may walang malay na tao sa loob. Ang oras na nasasayang sa pagbasag ng pinto ay maaaring mapagpasya. Kaya kapag tumawag ka sa 911, pumunta sa pinto, buksan ito o kahit i-unlock ang latch at pagkatapos ay umupo. Hakbang 3, ang posisyon na nagbabawas ng pasanin sa puso. Kapag naitawag mo na ang 911 at nabuksan mo ang pinto, may tiyak na posisyon na dapat mong gawin na may malinaw na physiological basis. Huwag kang humiga ng patagilid sa sahig. Uulitin ko, huwag humiga ng patagilid. May malaganap na mito na kailangan humiga. Ito ay naiintindihan. Ang instinto ay nagsasabi, masama ang pakiramdam ko, hihiga ako. Ngunit sa konteksto ng atake sa puso, ang paghiga ng patagilid ay maaaring dagdagan ang trabaho ng puso dahil sa hemodynamic reasons. Kapag ganap kang nahiga, ang venous return sa puso ay tumataas at ang isang pusong naghihirap ay kailangang magtrabaho ng higit pa upang hawakan ang dami ng dugo na iyon. Ang tamang posisyon ay tinatawag na modified Fay-Air position at ito ay napakasimple. Umupo sa sahig o sa isang matibay na upuan. Kung nasa sahig ka, ipatong ang likod sa pader, baluktutin ang mga tuhod, ang mga binti ay bahagyang nakataas kung maaari mong ipatong sa isang bagay, ang mga braso ay nakaka-relax sa mga gilid. Ang posisyon na ito ay nagbabawas ng cardiac preload, ibig sabihin ang dami ng dugo na kailangang ipump ng puso sa bawat tibok at nagbibigay daan sa mas madaling paghinga. Isipin mo ito ng ganito. Kung ang iyong puso ay isang bomba na nasisira, o ikaw ay nagdaragdag ng trabaho o tinutulungan mo itong magtrabaho ng pinakamaliit hanggat maaari habang paparating ang repair team. Ang sagot ay halata. Tulungan itong magtrabaho ng pinakamaliit. Manatili sa posisyon na iyon, subukang panatilihin ang kalmado,
Huwag gumawa ng pagsisikap. Huwag subukang maglakad patungo sa ospital. Huwag tumawag sa tao sa telepono. I-save ang enerhiya para sa iyong puso. Ang pangalawang pamamaraan ay isa sa pinakapag-aralan at pinaka-epektibong pharmacological intervention na umiiral para sa pre-hospital management ng acute myocardial infarction. Pinag-uusapan ko ang aspirin at alam ko kung ano ang iniisip mo. Doc, ang aspirin na gamot na yon na karaniwan? Oo, iyon. Ngunit pahintulutan mo akong ipaliwanag kung bakit at kung paano ito gumagana dahil kapag naunawaan mo, hindi mo na kailanman bababaan ang isang tabletas ng aspirin. Alalahanin ang ipinaliwanag ko kanina. Sa isang atake sa puso, ang pangunahing problema ay isang clot na binubuo ng platelets na nagbabara sa coronary artery. Ang mga platelet ay ang mga selula ng dugo na nagkakampon upang ayusin ang pagkabasag ng plaque. Ang aspirin, na ang active ingredient ay acetylsalicylic acid, ay may pambihirang katangian. Ito ay nagbablock ng hindi na mababawi sa activation ng platelets. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-inhib sa isang enzyme na tinatawag na cyclooxygenase 1 na mahalaga para sa pagkakampon ng mga platelet. Sa madaling sabi, ang aspirin ay nagsasabi sa mga platelet, tigil na kayo sa pagkakampon. I-deactivate nito ang mekanismo na nagbubuo ng clot na pumapatay sa iyong puso. Ang mga klinikal na pag-aaral ay malinaw dito. Ang ISIS-2 study, isa sa pinakamalaking kailanman tungkol sa atake sa puso, ay nagpakita na ang maagang pag-inom ng aspirin ay nagbabawas ng mortalidad sa atake sa puso ng humigit kumulang 23%. Halos isa sa bawat 4 na pasyente na kung hindi ay mamamatay ay nakaligtas dahil sa isang tabletas na ininom sa tamang oras, 23% sa isang tabletas na halos walang halaga. Ngayon, kailangan itong gawin ng tama dahil kung mali ang pag-inom ng aspirin, bahagi ng epekto ay mawawala. Paano ito inumin ng tama? Ang inirerekomendang dosis sa acute setting ay 300 ml. Ang karaniwang aspirin na 500 ml ay masyadong malakas, maaaring gamitin ang kalahati. Ang aspirin para sa bata na 100 mg ay maaaring kulang. Ang ideal ay magkaroon sa bahay ng aspirin na 300 mg o 325 ml. At narito ang mahalagang detalye na nagiging pagkakaiba. Kailangan itong nguyain, hindi lunukin ng buo, nguyain. Bakit? Dahil kapag nginunguya mo ang aspirin ito ay nagkakawatak sa bibig, bahagyang nasisipsip sa pamamagitan ng sublingual mucosa at mas mabilis na nakakarating sa bloodstream kaysa kung lunukin mo ng buo at kailangang dumaan sa tiyan. Pinag-uusapan natin ang pagkakaiba ng mga minuto sa bioavailability at alam ko na bawat minuto ay bilang. Nguyain mo ito na parang biskwit, pagkatapos ay lunukin. Ganoon lang kasimple. Ngayon ang mahahalagang babala. Dahil ito ay medisina. At sa medisina ang mga detalye ay nagliligtas ng buhay. Sino ang hindi dapat uminom ng aspirin? Una, mga taong may kilalang allergy sa aspirin o sa anti-inflammatory drugs. Kung kailanman ay nagkaroon ka ng allergic reaction sa aspirin, huwag itong inumin. Pangalawa, mga taong may aktibong peptic ulcer o aktibong gastrointestinal bleeding. Ang aspirin ay maaaring magpalala ng pagdurugo. Pangatlo, mga taong umiinom na ng anticoagulants tulad ng warfarin, asinocumarol, o mga bagong oral anticoagulants tulad ng apixaban o rivaroxaban. Sa kasong ito, ang pagdagdag ng aspirin ng walang medikal na indikasyon ay maaaring lubos na dagdagan ang panganib ng pagdurugo. Kaya, at ito ay payo na lagi kong ibinibigay sa konsulta, kausapin ang iyong doktor sa regular na check-up kung dapat kang magkaroon ng aspirin sa bahay para sa emergency sa puso. Hayaang ang iyong doktor ang magdesisyon para sa iyong tiyak na kaso. Hayaang ito ay desisyon na ginawa ng mahinahon, may kaalaman sa iyong kasaysayan. Ngunit kung ikaw ay taong walang mga kontraindikasyon na ito, walang allergy, walang anticoagulants at naramdaman mo ang mga sintomas ng atake sa puso, may aspirin ka sa bahay, nguyain mo ito at makakakuha ka ng mahalagang oras habang hinihintay mo ang 911. May isa pang bagay na gusto kong banggitin dito dahil nakikita ko ito sa social media. At ito ay nag-aalala sa akin. May mga video na nagre-rekomenda ng iba pang pain relievers tulad ng ibuprofen o diclofenac sa halip na aspirin. Ito ay mali at potensyal na mapanganib. Ang ibuprofen, sa katunayan, ay maaaring makialam sa anticoagulant effect ng aspirin at sa ilang pag-aaral ay nauugnay sa mas masamang resulta sa atake sa puso, walang ibuprofen, walang paracetamol,
Walang iba pang pain reliever. Sa konteksto ng atake sa puso, ang tanging opsyon na may matibay na siyentipikong ebidensya ay ang aspirin. I-save mo ang datos na iyon, ibahagi sa iyong pamilya. Ang pangatlong pamamaraan ay marahil ang pinaka-hindi alam at ang nagdudulot ng pinakamalaking pagkalito. Dahil may pamamaraan na nagkalat na sa internet sa loob ng maraming taon, mula sa WhatsApp chains hanggang sa viral videos na ipinapakita bilang ang pamamaraan na ayaw ipaalam ng mga doktor. Tinutukoy ko ang tinatawag na cough CPR at sasabihin ko ito ng buong katapatan dahil ang trabaho ko ay hindi sabihin sa iyo ang gusto mong marinig, ang trabaho ko ay sabihin ang katotohanan. Ang teorya ng cough CPR ay nagsasabi na kung naramdaman mo na mawawalan ka ng malay sa panahon ng atake sa puso, dapat kang umubo ng paulit-ulit at malakas. Ang ideya ay ang ubo ay nagdudulot ng contraction sa dibdib na pansamantalang nagpapataas ng intrathoracic pressure na maaaring mapanatili ang minimal na daloy ng dugo patungo sa utak sa loob ng ilang segundo. Ang ideyang ito ay nagmula sa isang artikulo noong 1976 tungkol sa mga maniobra sa mga pasyente na minomonitor sa hospital coronary care units sa ilalim ng direktang medikal na pangangasiwa sa mga unang segundo pagkatapos ng malubhang arrhythmia, isang ganap na kontroladong kapaligiran. Ang nangyari pagkatapos ay ang madalas na nangyayari sa internet. Ang datos na yon ay pinalawak, pinasimple, nag-viral at nakarating sa milyon-milyong tao na parang ito ay universal na pamamaraan upang iligtas ang iyong buhay sa bahay. Ang katotohanan ay iba. Ang American Heart Association, European Society of Cardiology at Red Cross ay nagkakaisa. Ang cough CPR ay hindi inirerekomenda bilang first aid technique para sa pangkalahatang populasyon sa panahon ng atake sa puso at may ilang mabibigat na medikal na dahilan para dito. Una, ang myocardial infarction at cardiac arrest ay hindi magkatulad. Ang atake sa puso ay pagbara sa artery. Ang cardiac arrest ay kapag ang puso ay tumigil sa pagtibok ng maayos. Ang ubo ay maaaring may theoretical na papel sa nalalapit na cardiac arrest, hindi sa atake sa puso mismo. Pangalawa, ang malakas na pag-ubo kapag ang iyong puso ay naghihirap na ay maaaring dagdagan ang pangangailangan sa oxygen ng kalamnan ng puso at lalong palalain ang sitwasyon. Pangatlo, kung ikaw ay sobrang sama na ng pakiramdam upang mawalan ng malay, malamang na hindi mo magagawa ng epektibo ang pag-ubo. At ang ikaapat na dahilan, ang pinakamahalaga, kung iniisip mo ang pag-ubo sa halip na tumawag sa 911, ikaw ay nasasayang ang pinakamahalagang oras na mayroon ka. Kaya ang cough CPR ay hindi ang ikatlong pamamaraan. Ang ikatlong pamamaraan ay iba at ito rin ay suportado ng physiology. Ito ay tinatawag na cardiac load control breathing. Pahintulutan mo akong ipaliwanag kung bakit ito gumagana. Kapag nagkaroon ka ng atake sa puso, ang panic ay ganap na natural na tugon. Ang iyong utak ay nakakakita ng banta at ina-activate ang sympathetic nervous system, ang sikat na fight or flight. Ito ay nagdudulot ng hormonal cascade, adrenaline, noradrenaline, at ang mga hormone na iyon ay ginagawa ang eksaktong kabaligtaran ng kailangan mo. Dagdagang ang tibok ng puso, pataasin ang presyo ng dugo, dagdagang ang pangangailangan sa oxygen ng puso, lahat ng ito ay nangangahulugan na kapag ang panik ang namamahala, ang iyong pusong nasugatan ay kailangang magtrabaho ng higit pa. Ito ay parang hilingin sa isang sasakyan na may sira na makina na bilisan ng husto. Ang kontroladong paghinga ay ina-activate ang parasympathetic nervous system, ang kabaligtaran, ang sistema ng kalmado, sa pamamagitan ng tinatawag na vagal reflex. Ang mabagal at malalim na paghinga ay maaaring bawasan ang tibok ng puso, bahagyang ibaba ang presyo ng dugo at bawasan ang pangangailangan sa oxygen ng kalamnan ng puso. Hindi ito lunas, hindi ito mahika. Ngunit sa mga kritikal na minuto habang hinihintay mo ang ambulansya ay maaaring pagkakaiba sa pagitan ng isang pusong mas kaunting nagtatrabaho at isa na mas mabilis na nauubos. Paano ito ginagawa? Napakasimple. Sa pamamagitan ng tinatawag na vagal reflex. Ang mabagal at malalim na paghinga ay maaaring bawasan ang tibok ng puso, bahagyang ibaba ang presyo ng dugo at bawasan ang pangangailangan sa oxygen ng kalamnan ng puso. Hindi ito lunas, hindi ito mahika, ngunit sa mga kritikal na minuto habang hinihintay mo ang ambulansya ay maaaring pagkakaiba sa pagitan ng isang pusong mas kaunting nagtatrabaho at isa na mas mabilis na nauubos. Paano ito ginagawa? Napakasimple, sa pamamagitan ng tinatawag na vagal reflex. Ang mabagal at malalim na paghinga ay maaaring bawasan ang tibok ng puso, bahagyang ibaba ang presyo ng dugo,
at bawasan ang pangangailangan sa oxygen ng kalamnan ng puso. Hindi ito lunas, hindi ito mahika, ngunit sa mga kritikal na minuto, habang hinihintay mo ang ambulansya, ay maaaring pagkakaiba sa pagitan ng isang pusong mas kaunting nagtatrabaho at isa na mas mabilis na nauubos. Paano ito ginagawa? Napakasimple. Ito ay tinatawag na WAR 7-8 technique. Sa posisyon na inilarawan ko na, nakaupo, likod na kasandal, tuhod na baluktot, isara ang bibig. Huminga ng dahan-dahan sa ilong sa loob ng 4 segundo. Huwag pilitin, banayad, parang humihinga ng bulaklak. Hawakan ang hangin sa loob ng 7 segundo ng mahinahon, walang pag-igting. Huminga palabas ng dahan-dahan sa bibig sa loob ng 8 segundo, parang pinapatay mo ang kandila na nasa 1 metro ang layo. Napakabagal. Ulitin ang siklo na ito ng paulit-ulit. 4708. Habang humihinga ka, ulitin sa isip. Tumawag na ako sa 911 at sila ay paparating na. Kailangan ko lang manatiling kalmado hanggang sila ay dumating. Ito ay hindi walang laman na autosuggestion. Ito ay neuroscience. Ang internal na salita ay nagmomodulate sa aktibidad ng nervous system. Ang mga pag-aaral sa pamamahala ng sakit at acute stress ay patuloy na nagpapakita na ang mga taong nagpapanatili ng nakapapakalma na internal dialogue ay may mas kaunting matinding physiological responses. Kailangan kong ikwento sa iyo ang tungkol sa isang pasyente na si Aling Carmen, 72 taong gulang. Siya ay nakatira ng mag-isa mula pa noong 8 taon nang mamatay ang kanyang asawa. Siya ay retired teacher, isang babaeng lubos na matalas at handa. Dumalo siya sa isa sa aking mga lecture tungkol sa cardiovascular health at nag-take ng notes. Dala niya ang numero ng 911 sa unang speed dial ng kanyang telepono. Isang Miyerkules ng hapon ay naramdaman niya ang pagbigat sa dibdib. Kilala niya ang mga sintomas. Tumawag siya sa 911 bago pa lumipas ang 2 minuto. Binuksan niya ang pinto. Umupo siya sa upuan sa may pintuan at naghintay, humihinga ng mabagal. Nang dumating ang mga paramedics pagkatapos ng 9 na minuto, si Aling Carmen ay gising, oriented at medyo stable ang pulso. Dinala siya sa ambulansya, ginawa sa kanya ang angioplasty, at pagkatapos ng 72 oras ay tinawagan niya ako upang ikwento ang nangyari. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Doc, ang tanging nagpanatiling kalmado sa akin ay ang malaman kung ano ang dapat gawin. Ang takot ay hindi nanalo dahil may plano ako. Iyon ang kapangyarihan ng kaalaman. Hindi nito inaalis ang panganib, ngunit binibigyan ka nito ng pagkakataon na kung hindi ay wala ka. Bago matapos, gusto kong pag-usapan ang pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng mga tao sa panahon ng atake sa puso. Dahil minsan ang malaman kung ano ang hindi gagawin ay kasing halaga ng malaman kung ano ang gagawin. Pagkakamali numero 1, magmaneho patungo sa ospital. Huwag kailanman sa anumang kadahilanan. Kung ikaw ay mag-isa at sa tingin mo ay may atake sa puso ka, huwag kunin ang sasakyan. Una, dahil ang pagsisikap sa pagmamaneho ay nagdaragdag ng pasanin sa puso. Pangalawa, kung mawawalan ka ng malay habang nagmamaneho, ang resulta ay maaaring mapanganib. Tumawag sa 911 at hintayin ang ambulansya. Ang ambulansya ay dumarating na may monitoring equipment, defibrillator at sinanay na tauhan. Isang pribadong sasakyan, hindi. Pagkakamali numero 2, maghintay upang makita kung bumubuti. Nasabi ko na, ngunit uulitin ko dahil ang pagkakamaling ito ay pumapatay. Kung ang mga sintomas ay tumatagal ng mahigit 5 minuto at tumutugma sa mga inilarawan ko, huwag maghintay. Huwag kumbinsihin ang sarili na ito ay lilipas lamang. Bawat minutong paghihintay ay kalamnan ng puso na nawawala. Pagkakamali numero 3, uminom ng tubig o kumain ng anumang bagay. Sa konteksto ng atake sa puso, ito ay maaaring problema kung kailangan ng emergency surgery dahil ang puno na tiyan ay nagpapahirap sa anesthesia. Walang ilalagay sa bibig, maliban sa aspirin kung nararapat. Pagkakamali numero 4, gumawa ng pisikal na pagsisikap. Susubukan ko kung mawawala sa pamamagitan ng kaunting lakad. Hindi, ganap na hindi. Ang pisikal na pagsisikap ay nagdaragdag ng pangangailangan sa oxygen ng puso. Ito ang huling bagay na kailangan mo sa oras na ito. Umupo, manatiling tahimik, huminga. Pagkakamali numero 5, hindi buksan ang pinto. Ang oras na nasasayang ng emergency team sa pagpasok sa iyong bahay ay maaaring maging pagkakaiba. Buksan ang pinto bago sila dumating. May isang bagay na hindi alam ng karamihan ng tao at alam naman ng mga doktor. Maraming atake sa puso ay hindi dumarating ng walang babala.
Sa humigit kumulang 50 hanggang 60% ng mga kaso, ang katawan ay nagbibigay ng mga senyales ng alarma sa mga oras bago, minsan kahit sa mga araw bago. Tinatawag itong prodromal symptoms at ang pag-alam na kilalanin ang mga ito ay maaaring bigyan ka ng pagkakataon na humingi ng medikal na tulong bago mangyari ang emergency. Ano ang mga senyales na ito? Una, hindi maipaliwanag at labis na pagkapagod, hindi ang pagod pagkatapos ng mahabang araw. Pinag-uusapan ko ang malalim na pagkahapon na hindi tumutugma sa ginawang aktibidad na lumilitaw ng medyo bigla sa mga taong karaniwang hindi ganito, lalo na sa mga kababaihan. Ito ay tinatawag na 4-7-8 technique. Sa posisyon na inilarawan ko na, nakaupo, likod na kasandal, tuhod na baluktot, isara ang bibig. Huminga ng dahan-dahan sa ilong sa loob ng 4 segundo. Huwag pilitin, banayad, parang humihinga ng bulaklak. Hawakan ang hangin sa loob ng 7 segundo ng mahinahon, walang pag-igting. Huminga palabas ng dahan-dahan sa bibig sa loob ng 8 segundo, parang pinapatay mo ang kandila na nasa 1 metro ang layo. Napakabagal. Ulitin ang siklo na ito ng paulit-ulit. Quarter 7, 8. Habang humihinga ka, ulitin sa isip, tumawag na ako sa 911 at sila ay paparating na. Kailangan ko lang manatiling kalmado hanggang sila ay dumating. Ito ay hindi walang laman na autosuggestion, ito ay neuroscience. Ang internal na salita ay nagmomodulate sa aktibidad ng nervous system. Ang mga pag-aaral sa pamamahala ng sakit at acute stress ay patuloy na nagpapakita na ang mga taong nagpapanatili ng nakapapakalma na internal dialogue ay may mas kaunting matinding physiological responses. Kailangan kong ikuwento sa iyo ang tungkol sa isang pasyente na si Aling Carmen, 72 taong gulang. Siya ay nakatira ng mag-isa mula pa noong 8 taon nang mamatay ang kanyang asawa. Siya ay retired teacher, isang babaeng lubos na matalas at handa. Dumalo siya sa isa sa aking mga lecture tungkol sa cardiovascular health at nag-take ng notes. Dala niya ang numero ng 911 sa unang speed dial ng kanyang telepono. Isang Miyerkules ng hapon ay naramdaman niya ang pagbigat sa dibdib. Kilala niya ang mga sintomas. Tumawag siya sa 911 bago pa lumipas ang 2 minuto. Binuksan niya ang pinto. Umupo siya sa upuan sa may pintuan at naghintay, humihinga ng mabagal. Nang dumating ang mga paramedics pagkatapos ng 9 na minuto, si Aling Carmen ay gising, oriented at medyo stable ang pulso. Dinala siya sa ambulansya, ginawa sa kanya ang angioplasty, at pagkatapos ng 72 oras ay tinawagan niya ako upang ikwento ang nangyari. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Doc, ang tanging nagpanatiling kalmado sa akin ay ang malaman kung ano ang dapat gawin. Ang takot ay hindi nanalo dahil may plano ako. Iyon ang kapangyarihan ng kaalaman. Hindi nito inaalis ang panganib, ngunit binibigyan ka nito ng pagkakataon na kung hindi ay wala ka. Bago matapos, gusto kong pag-usapan ang pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng mga tao sa panahon ng atake sa puso. Dahil minsan ang malaman kung ano ang hindi gagawin ay kasing halaga ng malaman kung ano ang gagawin. Pagkakamali numero 1, magmaneho patungo sa ospital. Huwag kailanman sa anumang kadahilanan. Kung ikaw ay mag-isa at sa tingin mo ay may atake sa puso ka, huwag kunin ang sasakyan. Una, dahil ang pagsisikap sa pagmamaneho ay nagdaragdag ng pasanin sa puso. Pangalawa, kung mawawalan ka ng malay habang nagmamaneho, ang resulta ay maaaring mapanganib. Tumawag sa 911 at hintayin ang ambulansya. Ang ambulansya ay dumarating na may monitoring equipment, defibrillator at sinanay na tauhan. Isang pribadong sasakyan, hindi. Pagkakamali numero 2, maghintay upang makita kung bumubuti. Nasabi ko na, ngunit uulitin ko dahil ang pagkakamaling ito ay pumapatay. Kung ang mga sintomas ay tumatagal ng mahigit 5 minuto at tumutugma sa mga inilarawan ko, huwag maghintay. Huwag kumbinsihin ang sarili na ito ay lilipas lamang. Bawat minutong paghihintay ay kalamnan ng puso na nawawala. Pagkakamali numero 3, uminom ng tubig o kumain ng anumang bagay. Sa konteksto ng atake sa puso, ito ay maaaring problema kung kailangan ng emergency surgery dahil ang puno na tiyan ay nagpapahirap sa anesthesia. Walang ilalagay sa bibig, maliban sa aspirin kung nararapat. Pagkakamali numero 4, gumawa ng pisikal na pagsisikap. Susubukan ko kung mawawala sa pamamagitan ng kaunting lakad. Hindi. Ganap na hindi. Ang pisikal na pagsisikap ay nagdaragdag ng pangangailangan sa oxygen ng puso. Ito ang huling bagay na kailangan mo sa oras na ito. Umupo, manatiling tahimik, huminga.
Pagkakamali numero 5, hindi buksan ang pinto. Ang oras na nasasayang ng emergency team sa pagpasok sa iyong bahay ay maaaring maging pagkakaiba. Buksan ang pinto bago sila dumating. May isang bagay na hindi alam ng karamihan ng tao at alam naman ng mga doktor. Maraming atake sa puso ay hindi dumarating ng walang babala. Sa humigit kumulang 50 hanggang 60% ng mga kaso, ang katawan ay nagbibigay ng mga senyales ng alarma sa mga oras bago, minsan kahit sa mga araw bago. Tinatawag itong prodromal symptoms at ang pag-alam na kilalanin ang mga ito ay maaaring bigyan ka ng pagkakataon na humingi ng medical na tulong bago mangyari ang emergency. Ano ang mga senyales na ito? Una, hindi maipaliwanag at labis na pagkapagod, hindi ang pagod pagkatapos ng mahabang araw. Pinag-uusapan ko ang malalim na pagkahapo na hindi tumutugma sa ginawang aktibidad, na lumilitaw ng medyo bigla sa mga taong karaniwang hindi ganito, lalo na sa mga kababaihan. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwan at pinakakaraniwang binabalewala na sintomas. Pangalawa, discomfort sa dibdib sa pagsisikap. Kung sa mga nakaraang araw ay napansin mo na ang pag-akyat ng hagdan, mabilis na paglalakad o pagbuhat ng grocery bag ay nagdudulot ng pagbigat o bigat sa dibdib na wala ka noon, iyon ay senyalis ng alarma na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwan at pinakakaraniwang binabalewala na sintomas. Pangalawa, discomfort sa dibdib sa pagsisikap. Kung sa mga nakaraang araw ay napansin mo na ang pag-akyat ng hagdan, mabilis na paglalakad o pagbuhat ng grocery bag ay nagdudulot ng pagbigat o bigat sa dibdib na wala ka noon, iyon ay senyales ng alarma na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Ito ay isa sa mga pinakakaraniwan at pinakakaraniwang binabalewala na sintomas. Pangalawa, discomfort sa dibdib sa pagsisikap. Kung sa mga nakaraang araw ay napansin mo na ang pag-akyat ng hagdan, mabilis na paglalakad o pagbuhat ng grocery bag ay nagdudulot ng pagbigat o bigat sa dibdib na wala ka noon, iyon ay senyales ng alarma na nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Tinatawag itong unstable angina at ito ay madalas na prelude ng atake sa puso. Pangatlo, hirap sa paghinga ng walang halatang dahilan. Kung sa mga bagay na dati mong ginagawa ng normal, ay ngayon ay nauubusan ka ng hininga, ang puso ay maaaring nagbibigay ng babala na may hindi tama. Pang-apat, hindi karaniwang hindi pagkakatulog na may pagkabalisa. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang activation ng autonomic nervous system sa mga oras bago ang atake sa puso ay maaaring magpakita bilang hirap sa pagtulog o isang malabong pakiramdam ng pagkabalisa ng walang tiyak na dahilan. Panglima, madalas o hindi regular na palpitations. Ang puso, kapag nasa panganib, ay minsan ay nagdudulot ng arrhythmias na nararamdaman ng tao bilang hindi regular na tibok, pagtalon o pagbilis ng puso ng walang dahilan. Kung mayroon ka ng alinman sa mga senyales na ito, lalo na kung magkakasama, huwag maghintay na lumipas. Tumawag sa iyong doktor, pumunta sa emergency room, humingi ng electrocardiogram. Ang ECG ay maaaring magpakita ng mga pagbabago na nagpapahiwatig na ang kalamnan ng puso ay naghihirap kahit bago ang atake. At sa window ng oras na iyon ay maaari kaming makialam ng mga doktor at maiwasan na mangyari ang atake sa puso. Ang atake sa puso na maiwasan ay ang pinakamahusay sa lahat ng atake sa puso. Gusto kong umalis ka sa video na ito na may 3 bagay na nakaukit sa isip mo. Ang una, kung naramdaman mo ang mga sintomas ng atake sa puso, tumawag ka sa 911 agad. Buksan ang pinto at umupo na may nabaluktot na tuhod at nakasandal na likod. Huwag humiga, huwag magmaneho, huwag maghintay. Ang pangalawa, kung wala kang kontraindikasyon, nguyain ang isang 300 ml aspirin. Nguyain, huwag lunukin ng buo. Ang pangatlo, huminga ka. 4 segundo pasok, 7 segundo hawak, 8 segundo palabas at ulitin sa sarili na ginawa mo ang tama, na ang tulong ay paparating at kailangan mo lang manatiling kalmado. Ang 3 bagay na iyon lamang, ay maaaring iligtas ang iyong buhay. May isang bagay na dala ko mula sa bawat pasyente na nakaligtas sa atake sa puso. Isang parirala na inuulit sa iba't ibang anyo, ngunit laging pareho ang sinasabi. Sana alam ko ito noon. Ngayon alam mo na at iyon na mismo ay isang tagumpay. Ibahagi ang video na ito sa isang taong mahalaga sa iyo, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan, na nakatira ng mag-isa sa iyong ina, sa iyong ama. Dahil ang impormasyong natanggap mo ay walang halaga kung mananatili lamang dito. Ang halaga nito ay nasa pag-abot sa mas maraming tao.
Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, gawin mo na ngayon din. Bawat linggo ay naglalathala ako ng mga video na para sa'yo tungkol sa pag-iwas tungkol sa gamot, tungkol sa mga gawi tungkol sa kung paano i-navigate ang sistema ng kalusugan kapag higit sa 11 taong gulang at gusto mong gawin ito ng tama. At tandaan, isulat sa mga komento ang 1 kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito o 0 kung sa tingin mo ay maaari ko itong mapabuti. Nakakatulong ito ng higit pa sa iniisip mo. Ang video na ito ay may layuning pang-edukasyon lamang. Ang impormasyong ipinakita dito ay hindi kapalit ng konsulta sa iyong doktor, ni hindi ito diagnosis o reseta. Sa anumang sintomas ng emergency sa puso, tumawag agad sa emergency services. Bago uminom ng aspirin o anumang gamot, kumonsulta palagi sa iyong professional sa kalusugan. Tinatawag itong unstable angina at ito ay madalas na prelude ng atake sa puso. Pangatlo, hirap sa paghinga ng walang halatang dahilan. Kung sa mga bagay na dati mong ginagawa ng normal ay ngayon ay nauubusan ka ng hininga, ang puso ay maaaring nagbibigay ng babala na may hindi tama. Pang-apat, hindi karaniwang hindi pagkakatulog na may pagkabalisa. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang activation ng autonomic nervous system sa mga oras bago ang atake sa puso ay maaaring magpakita bilang hirap sa pagtulog o isang malabong pakiramdam ng pagkabalisa ng walang tiyak na dahilan. Panglima, madalas o hindi regular na palpitations. Ang puso, kapag nasa panganib, ay minsan ay nagdudulot ng arrhythmias na nararamdaman ng tao bilang hindi regular na tibok, pagtalon o pagbilis ng puso ng walang dahilan. Kung mayroon ka ng alinman sa mga senyales na ito, lalo na kung magkakasama, huwag maghintay na lumipas. Tumawag sa iyong doktor, pumunta sa emergency room, humingi ng electrocardiogram. Ang ECG ay maaaring magpakita ng mga pagbabago na nagpapahiwatig na ang kalamnan ng puso ay naghihirap kahit bago ang atake. At sa window ng oras na iyon ay maaari kaming makialam ng mga doktor at maiwasan na mangyari ang atake sa puso. Ang atake sa puso na maiwasan ay ang pinakamahusay sa lahat ng atake sa puso. Gusto kong umalis ka sa video na ito na may 3 bagay na nakaukit sa isip mo. Ang una, kung naramdaman mo ang mga sintomas ng atake sa puso, tumawag ka sa 911 agad, buksan ang pinto at umupo na may nabaluktot na tuhod at nakasandal na likod. Huwag humiga, huwag magmaneho, huwag maghintay. Ang pangalawa, kung wala kang kontraindikasyon, nguyain ang isang 300 ml aspirin. Nguyain, huwag lunukin ng buo. Ang pangatlo, huminga ka. 4 segundo pasok, 7 segundo hawak, 8 segundo palabas at ulitin sa sarili na ginawa mo ang tama, na ang tulong ay paparating at kailangan mo lang manatiling kalmado. Ang 3 bagay na iyon lamang, ay maaaring iligtas ang iyong buhay. May isang bagay na dala ko mula sa bawat pasyente na nakaligtas sa atake sa puso. Isang parirala na inuulit sa iba't ibang anyo, ngunit laging pareho ang sinasabi. Sana alam ko ito noon. Ngayon alam mo na, at iyon na mismo ay isang tagumpay. Ibahagi ang video na ito sa isang taong mahalaga sa iyo, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan, na nakatira ng mag-isa sa iyong ina, sa iyong ama, dahil ang impormasyong natanggap mo ay walang halaga kung mananatili lamang dito. Ang halaga nito ay nasa pag-abot sa mas maraming tao. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, gawin mo na ngayon din. Bawat linggo ay naglalathala ako ng mga video na para sa iyo tungkol sa pag-iwas, tungkol sa gamot, tungkol sa mga gawe, tungkol sa kung paano i-navigate ang sistema ng kalusugan kapag higit sa 60 taong gulang at gusto mong gawin ito ng tama. At tandaan, isulat sa mga komento ang 1 kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito or 0 kung sa tingin mo ay maaari ko itong mapabuti. Nakakatulong ito ng higit pa sa iniisip mo. Ang video na ito ay may layuning pang-edukasyon lamang. Ang impormasyong ipinakita dito ay hindi kapalit ng konsulta sa iyong doktor, ni hindi ito diagnosis o reseta. Sa anumang sintomas ng emergency sa puso, tumawag agad sa emergency services. Bago uminom ng aspirin o anumang gamot, kumonsulta palagi sa iyong profesional sa kalusugan. Tinatawag itong unstable angina at ito ay madalas na prelude ng atake sa puso. Pangatlo, hirap sa paghinga ng walang halatang dahilan. Kung sa mga bagay na dati mong ginagawa ng normal ay ngayon ay nauubusan ka ng hininga, ang puso ay maaaring nagbibigay ng babala na may hindi tama. Pang-apat, hindi karaniwang hindi pagkakatulog na may pagkabalisa. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang activation ng autonomic nervous system sa mga oras bago ang atake sa puso
ay maaaring magpakita bilang hirap sa pagtulog o isang malabong pakiramdam ng pagkabalisa ng walang tiyak na dahilan. Panglima, madalas o hindi regular na palpitations. Ang puso kapag nasa panganib ay minsan ay nagdudulot ng arrhythmias na nararamdaman ng tao bilang hindi regular na tibok, pagtalon o pagbilis ng puso ng walang dahilan. Kung mayroon ka ng alinman sa mga senyales na ito, lalo na kung magkakasama, huwag maghintay na lumipas. Tumawag sa iyong doktor, pumunta sa emergency room, humingi ng electrocardiogram. Ang ECG ay maaaring magpakita ng mga pagbabago na nagpapahiwatig na ang kalamnan ng puso ay naghihirap kahit bago ang atake. At sa window ng oras na iyon ay maaari kaming makialam ng mga doktor at maiwasan na mangyari ang atake sa puso. Ang atake sa puso na maiwasan ay ang pinakamahusay sa lahat ng atake sa puso. Gusto kong umalis ka sa video na ito na may 3 bagay na nakaukit sa isip mo. Ang una, kung naramdaman mo ang mga sintomas ng atake sa puso, tumawag ka sa 90101 agad. Buksan ang pinto at umupo na may nabaluktot na tuhod at nakasandal na likod. Huwag humiga, huwag magmaneho, huwag maghintay. Ang pangalawa, kung wala kang kontraindikasyon, nguyain ang isang 300 ml aspirin. Nguyain, huwag lunukin ng buo. Ang pangatlo, huminga ka. 4 segundo pasok, 7 segundo hawak, 8 segundo palabas at ulitin sa sarili na ginawa mo ang tama, na ang tulong ay paparating at kailangan mo lang manatiling kalmado. Ang 3 bagay na iyon lamang, ay maaaring iligtas ang iyong buhay. May isang bagay na dala ko mula sa bawat pasyente na nakaligtas sa atake sa puso. Isang parirala na inuulit sa iba't ibang anyo, ngunit laging pareho ang sinasabi. Sana alam ko ito noon. Ngayon alam mo na at iyon na mismo ay isang tagumpay. Ibahagi ang video na ito sa isang taong mahalaga sa iyo, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, sa iyong kaibigan, na nakatira ng mag-isa sa iyong ina, sa iyong ama. Dahil ang impormasyong natanggap mo ay walang halaga kung mananatili lamang dito. Ang halaga nito ay nasa pag-abot sa mas maraming tao. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, gawin mo na ngayon din. Bawat linggo ay naglalathala ako ng mga video na para sa iyo tungkol sa pag-iwas tungkol sa gamot, tungkol sa mga gawi tungkol sa kung paano i-navigate ang sistema ng kalusugan kapag higit sa 15 taong gulang at gusto mong gawin ito ng tama. At tandaan, isulat sa mga komento ang 1 kung naging kapaki-pakinabang ang video na ito o 0 kung sa tingin mo ay maaari ko itong mapabuti. Nakakatulong ito ng higit pa sa iniisip mo. Ang video na ito ay may layuning pang-edukasyon lamang. Ang impormasyong ipinakita dito ay hindi kapalit ng konsulta sa iyong doktor, ni hindi ito diagnosis o reseta. Sa anumang sintomas ng emergency sa puso, tumawag agad sa emergency services. Bago uminom ng aspirin o anumang gamot, kumonsulta palagi sa iyong profesional sa kalusugan.